Hindi huni ng ibon o sinag ng araw ang unang bumungad kay Elena Marilag sa umagang iyon, kundi isang lalaki. Isang lalaking halos hubad, nakabalandra sa gilid ng kalsada na papasok sa kanyang paraiso, na para bang nahulog mula sa langit. Nakadapa ito sa damuhan, walang saplot pang itaas, at tanging isang pares ng itim na boxer shorts lamang ang suot. Napahinto si Lena sa paglalakad. Ang kaninang mapayapang pakiramdam na dala ng sariwang hangin ng Bohol ay biglang napalitan ng pag-aalerto. Hinigpitan niya ang hawak sa itak na nakasukbit sa kanyang baywang, ang matagal ng kasama niya sa tuwing umiikot sa kanilang malawak na lupain. Sino ito? Anong ginagawa niya rito? Imbes na lumapit para tumulong, maingat siyang umikot, pinag-aaralan ang bawat pulgada ng katawan ng dayo. Maputi ang balat, halatang hindi sanay sa sikat ng araw. Malaki ang pangangatawan, pero hindi tulad ng mga magsasaka na puro litid. Ito ay katawan ng isang taong nagbubuhat ng bakal sa gym, hindi ng sako ng kopra. May mga galos ito sa braso at likod, pero mukhang mga gasgas lang. Walang malaking sugat. Humihinga pa ito. Dumampot si Lena ng isang sanga at marahang sinundot ang balikat ng lalaki. Walang kibo. Sinundot niya ulit, mas malakas ngayon. "Hoy!" mahina niyang sabi. Isang ungol lang ang isinagot nito. Napabuntong hininga si Lena. Sakit sa ulo. Siguradong sakit sa ulo ito. Sa itsura nito, halatang taga-Maynila. At sa karanasan niya, ang mga taga-Maynila ay katumbas ng gulo. Hindi niya ito pwedeng iwanan dito. Baka kung mapano pa ito, siya pa ang masisi. Sa kabila ng pagiging mailap at matapang, may puso pa rin si Lena. Hinila niya ang lalaki patayo. Inakay ang mabigat nitong braso sa kanyang balikat. Mabigat ito? Pero sanay siya sa mabibigat na gawain. Inihagis niya ito sa likod ng kanyang owner-type jeep na laging nakapark sa di kalayuan. Hindi niya ito dinala sa bahay. Sa halip, sa luma nilang bodega, kung saan nakatambak ang mga gamit sa pagsasaka at mga sako ng pagkain para sa mga alagang hayop. Maalikabok at medyo madilim, pero sapat na. Kumuha siya ng makapal na lubid na ginagamit nila sa mga kabayo. Walang pag-aalinlangan, itinali niya ang mga kamay at paa nito. Mahirap na ang maging kampante. Hindi niya alam kung anong klaseng tao ito. Baka miyembro ng sindikato o baka naman lasing lang na naligaw. Ano man ito, seguridad niya at ng kanyang lolo ang una niyang iisipin. Pagkatapos niyang itali, tinitigan niya ang mukha nito. Ngayon lang niya napansin sa malapitan. Makinis ang mukha, matangos ang ilong, pakapalang kilay, mukhang artistahin. Pero imbes na humanga, lalo lang siyang nakaramdam ng inis. Ang mga ganitong itsura, madalas mapanlin lang. Ilang oras ang lumipas. Nagpatuloy si Lena sa kanyang mga gawain. Nagpakain ng mga manok, nagdilig ng mga gulay, naglinis ng kulungan ng mga baboy. Pero ang isip niya ay laging bumabalik sa lalaki sa bodega. Nang bumalik siya para silipin ito, gising na ito. At galit. "Nasaan ako? Who the hell are you?" Sigaw nito, ang boses ay may bahid ng awtoridad na hindi bumagay sa kanyang kalagayan. Nagpupumiglas ito sa pagkakatali. Tinaasan lang siya ng kilay ni Lena. Nakapameywang siyang sumandal sa hamba ng pinto. "Una sa lahat, nasa teritoryo kita. Pangalawa, ako ang nagligtas sa iyo mula sa posibleng pagkagat ng ahas dyan sa damuhan. Kaya kung ako sa'yo, magdahan-dahan ka sa pananalita mo, mister." "Nagligtas? Tinawag mo tong pagliligtas?" Sarkastiko nitong sabi. Ipinapakita ang mga lubid. "This is kidnapping. Alam mo ba kung sino ako? Baka hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa'yo oras na makawala ako dito." Napangisi si Lena. "Talaga? Sino ka ba? Ang hari ng mga nakahubad?" Namula ang mukha ng lalaki sa galit at hiya. "I'm Anton Villaseran, CEO ng Villaseran Corporation.
Baka gusto mong isearch sa cellphone mo kung gaano kalaking gulo ang pinasok mo. Villaseran? Inulit ni Lena ang pangalan na para bang isang kakaibang uri ng prutas. Wala akong pakialam kung Villaseran ka pa o Santissima Trinidad. Dito sa bukid ko, isa ka lang dayo na walang damit at maraming sinasabi. Bumuntong hininga ang lalaki, tila sinusubukang kumalma. Okay, look, miss, anong pangalan mo? Hindi mo kailangang malaman. Okay, miss, hindi mo kailangang malaman. Sabi nito, halata ang pait sa boses. I don't know what happened. Ang huling naaalala ko, nasa isang party ako sa Manila. Then everything went black. Please, pakawalan mo na ako. I need to make a call. My family is probably worried sick. Babayaran kita. Magkano ba? 100,000? 500,000? Doon na napuno si Lena. Ang pag-aalok ng pera. Iyon ang pinakakinasusuklaman niya sa lahat. Akala ng mga mayayamang tulad nito. Lahat ng bagay ay nabibili. Lahat ng tao ay may presyo. Hindi mabibili ng pera mo ang lahat ng bagay dito, Mr. Villaseran. Malamig niyang sabi. At lalong hindi ako nabibili. Then what do you want? Desperado nitong tanong. Ang gusto ko sana ay isang mapayapang umaga. Pero sinira mo na yon. Tatalikod na sana si Lena nang muli itong magsalita. Mas desperado ngayon. Please, just let me go. Hindi mo alam kung sino ang mga kumuha sa akin. Baka balikan nila ako dito. Baka mapahamak ka pa. Napahinto si Lena. May punto ito. Paano kung may mga masasamang tao ngang naghahanap dito? Habang nag-iisip siya, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan itong naglakad palapit. Elena, apo? Lumingon siya at nakita ang kanyang lolo Isko. May hawak na isang baso ng kape at isang platito ng pandesal. Nakangiti ito. Isang-isang ngiting hindi maintindihan ni Lena. Tumingin ang matanda sa lalaking nakatali sa sahig, pagkatapos ay sa kanya. Hindi ito nagulat. Hindi ito nagtanong. Sa halip, lalong lumawak ang ngiti nito, isang nangiting puno ng hiwaga. Lena, apo. Mukhang may bisita tayo. Napakunot ang noo ni Lena. Tiningnan niya ang kanyang lolo, pagkatapos ay ang lalaking nakatali. Hindi ba nakikita ni Lolo Isko ang sitwasyon? May estranghero sa kanilang bodega, nakatali, at ang tanging reaksyon nito ay parang may dumating lang na kapitbahay para makipagkwentuhan. Lolo? Naguguluhang tanong ni Lena. Hindi po yan bisita. Natagpuan ko yan sa daan na walang malay. Ngumiti lang ang matanda sa kanya bago dahan-dahang inilapag ang kape at pandesal sa isang malinis na sako ng bigas. Lumapit ito sa gulat pa ring si Anton. Parang hindi nito nakikita ang lubid na mahigpit na nakapulupot sa mga kamay at paa ng lalaki. Iho, mukhang giniginaw ka. Magkape ka muna. Malumanay na sabi ni Lolo Isko. Si Anton, na kanina'y puno ng pagbabanta, ay natulala sa kabaitan ng matanda. Nawala ang pagkaarogante sa kanyang mukha at napalitan ito ng pag-asa. Ito na marahil ang pagkakataon niyang makalaya. Lolo, tulungan niyo po ako? Pagmamakaawa ni Anton. Hindi ko po alam kung nasaan ako. Itong apo niyo Shhh! Sabi ni Lolo Isikso. Itinaas ang isang daliri. Huminahon ka. Ligtas ka rito. Bumaling ang matanda kay Lena. Ang kaninang mapaglarong ngiti ay napalitan ng isang mahinahon, ngunit may awtoridad na tingin. Elena, apo, kalagan mo na siya. Pero lolo, protesta ni Lena, hindi natin siya kilala. Paano kung masama siyang tao? Tignan niyo nga yan, mukhang kagagaling lang sa gulo. At sa tingin mo ba, ang pagtali sa kanya na parang hayop ang solusyon? Tanong ng kanyang lolo. Tingnan mo nga siya, apo. Mas mukha pa siyang takot kaysa sa atin. Bigyan natin siya
ng pagkakataong magpaliwanag ng maayos. Nag-aalangan pa rin si Lena, ngunit hindi niya kayang suwayin ang kanyang lolo. Ang salita nito ay batas sa kanilang tahanan. Sa buong buhay niya, si Lolo Isko ang naging gabay niya, ang kanyang naging ama at ina. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga ng pagkatalo. Padabog siyang lumapit kay Anton, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong pagtataka at tagumpay. Kinuha niya ang itak sa kanyang baywang na ikinagulat ni Anton. "Hohoy, anong gagawin mo?" Kinakabahang tanong nito. Hindi sumagot si Lena. Mabilis niyang ginamit ang dulo ng itak para putulin ang mga lubid. Sa isang iglap, malaya na si Anton. Agad nitong kinuskos ang mga namumulang pulsuhan. Dahan-dahan itong tumayo. Sinusubukang ibalik ang dating kumpiyansa. Tumingin siya kay Lolo Isko nang may pasasalamat. "Salamat po, Lolo. Utang ko po sa inyo ang buhay ko." "Walang anuman, iho," nakangiting sagot ng matanda. "Ako si Isko, at ito naman ang matapang kong apo, si Elena." Tumangulang si Lena, ang mga matay hindi inaalis kay Anton, na para bang nag-aabang sa anumang maling galaw nito. "Ako po si Anton," sabi nito, at akmang iaabot ang kamay kay Lolo Isko, bago niya napagtanto ang kanyang itsmalaya na siya. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Anton Villaseran habang kinukuskos ang mga pulsuhang namula dahil sa lubid. Ngunit habang tinitingnan niya ang paligid, ang alikabok, ang amoy ng dayami, at ang dalawang estrangherong nakatitig sa kanya, alam niyang malayo pa siya sa tunay na kalayaan. Ang huling malinaw niyang alaala ay ang bigat ng mamahaling champagne sa kanyang dila, ang ingay ng tugtugan sa isang exclusive na party sa Bonifacio Global City, at ang tawa ng isang babaeng hindi na niya matandaan ang pangalan. Pagkatapos niyon, may isang inumin pa siyang tinanggap. Kakaiba ang lasa, mapait. At sunod, dilim. Isang nakakahilong dilim na nagdala sa kanya sa sahig ng bodega na ito, kaharap ang isang babaeng bundok na may itak sa baywang. Napakurap-kurap siya, bumabalik sa kasalukuyan. "Ako po si Anton," sabi niya, at akmang iaabot ang kamay kay Lolo Isko bago niya napagtanto ang kanyang itsura. Naka-boxer shorts lang siya. Bigla siyang nakaramdam ng matinding hiya. Agad niyang ibinaba ang kamay at ipinantakip sa kanyang dibdib. Isang kilos na walang saysay, pero iyon ang unang pumasok sa isip niya. Isang mahinang tikhim ang narinig niya mula sa babae, si Elena. Hindi man ito nagsalita, ramdam ni Anton ang pang-iinsulto sa katahimikan nito. "Halika, iho, magbihis ka muna." Basag ni Lolo Isko sa tensyon. Pumasok ito sa isang maliit na kwarto sa gilid ng bodega, at paglabas ay may dala na itong isang set ng damit. Isang kupas na t-shirt na may nakatatak na logo ng isang brand ng pataba. Isang luma at maluwang na pantalon na pangbukid. Inabot ito ng matanda kay Anton. Tinitigan ni Anton ang mga damit na para bang yon ang pinakadiring bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Sanay siya sa sinulid ng Egypt, sa mga telang Italyano, sa mga damit na isinukat at idinisenyo para lamang sa kanya. At ngayon, ito ang isusuot niya, isang damit na mukhang mas matanda pa kaysa sa kanya. "Salamat po," pilit niyang sabi. Wala siyang pagpipilian. Anumang damit ay mas mainam kaysa sa halos kahubaran. Nagpunta siya sa pinakmadilim na sulok ng bodega para magbihis. Ramdam na ramdam ang mga mapanuring mata ni Elena sa kanyang likuran. Nang maisuot niya ang damit, pakiramdam niya ay nawala ang lahat ng kanyang pagkatao. Hindi na siya si Anton Villaseran, ang kinatatakutang CEO. Isa na lang siyang sa kahanin. Ang maluwang na pantalon ay halos malaglag sa kanyang baywang, at ang t-shirt ay nangangamoy lumang aparador. "Ayan, mas mukha ka ng tao," sabi ni Elena. Ang boses ay puno ng sarkasmo.
Kahit papaano, hindi siya pinansin ni Anton. Lumapit siya kay Lolo Isko. Lolo, kailangan ko po talagang tumawag. May cellphone po ba kayo na pwedeng mahiram? Kahit isang tawag lang sa opisina ko o sa lolo ko para masundo na nila ako rito. Umiling si Lolo Isko. Naku iho, mahina ang signal dito sa amin. Swerte na kung makatanggap kami ng text. Halika muna, magagahan ka. Sigurado akong gutom ka na. Sumunod si Anton palabas ng bodega at pumasok sa maliit ngunit malinis na bahay kubo. Amoy sinangag at tuyo. Kumalam ang kanyang sikmura. Kailan ba siya huling kumain? Hindi na niya matandaan. Umupo siya sa hapagkainan. Pinagsilbihan siya ni Lolo Isko. Si Elena naman ay naupo sa kanyang tapat. Kumakain ng tahimik, ngunit ang bawat pagsubo nito ay tila may kasamang paghusga. Pagkatapos kumain, pakiramdam ni Anton ay medyo nanumbalik ang kanyang lakas. Ito na ang pagkakataon para kausapin sila ng masinsinan. Lolo Isko, Ma'am Elena. Panimula niya, sinubukang maging magalang. Nagpapasalamat po ako sa tulong niyo. Pero kailangan ko na po talagang makaalis. As I've said, I'm a CEO. Maraming trabahong nag-aantay sa akin. Maraming taong nag-aalala. Tumango-tango si Lolo Isko na para bang naiintindihan niya. Naiintindihan kita iho, pero meron tayong maliit na problema. Ano po iyon? Ang pagkain na kinain mo, ang damit na suot mo, ang bubong na sumilong sa'yo kagabi. Lahat yan ay may katumbas na halaga. Mahinahon na paliwanag ng matanda. Napakunot ang noo ni Anton. Okay? Sabi ko nga po babayaran ko kayo. Just name your price. Isang tawa ang kumawala kay Elena. Hey nako, pera na naman. Hindi mo ba naintindihan kanina? Hindi tumatanggap ng pera ang bukid na to. Dito sa amin, Anton, sabi ni Lolo Isko. Ang bayad ay pagod. Trabaho. Kung sino ang kumakain, dapat nagtatrabaho. Napatanga si Anton. What? You want me to work? Dito? Sa bukid? Aba, oo, sabi ni Elena. Tumayo ito at inilagay ang pinagkainan sa lababo. Akala mo ba hotel ito? Halika, may ipapagawa ako sa'yo. Walang nagawa si Anton kundi sumunod. Dinala siya ni Elena sa likod bahay, sa kulungan ng mga baboy. Ang mabahong amoy ay halos ikasuka niya. Itinuro ni Elena ang isang malaking timba na puno ng kaning baboy. Ayan, ihalo mo yan ng mabuti at ipakain mo sa kanila. Siguraduhin mong lahat sila makakakain. Kaya mo na yan, di ba, Mr. CEO? Naiwan si Anton na nakatitig sa timba. Ang mga baboy ay maingay na nagsisigawan. Tila tinatawag siya. Sinubukan niyang buhatin ang timba. Napakabigat. Dahan-dahan niya itong dinala palapit sa kulungan. Sa sobrang bigat na bitawan niya ito at kalahati ng laman ay tumapon sa putikan. Tanga! Narinig niyang sigaw ni Elena mula sa di kalayuan. Kahit pagpapakain lang ng baboy, hindi mo pa magawa ng tama? Pinulot ni Anton ang timba. Puno ng putik ang kanyang mga paa. Ang inis at hiya ay naghahalo sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kulungan at sinubukang ipamahagi ang natirang pagkain, pero ang mga baboy ay nag-uunahan, tinutulak siya, at halos matumba siya sa putik. Pagkatapos ng 10 minuto na parang isang oras, lumabas siya ng kulungan na amoy baboy at puno ng putik. Natalo. Ito na yata ang pinakakahiyahiyang sandali sa buong buhay niya. Umalis si Elena na umiiling-iling. Naiwan siyang mag-isa. Naupo siya sa isang tuyong tuod ng kahoy, ipinatong ang siko sa kanyang mga tuhod at napasabunot sa kanyang buhok. Hindi pwede to. Hindi siya pwedeng manatili dito. Kailangan niyang makatakas. Kailangan niyang makahanap ng paraan. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad. Nagbabaka sakaling makahanap ng kahit ano.
Pumasok siyang muli sa bodega, nagahalungkat. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang sako, may nakita siyang kumislap. Isang lumang cellphone, isang dikipad na Nokia. Mabilis niya itong dinampot. Binuksan. Buhay. May baterya pa. Ngunit ang nangiti niya ay agad na naglaho nang makita ang screen. Isang bar lang ng signal at nawawala-wala pa. Desperado, itinaas niya ang cellphone. Inikot-ikot sa ere. Naghahanap ng anggulo kung saan lalakas ang signal. Lumabas siya ng bodega. Patuloy na itinaas ang telepono na parang nag-aalay sa langit. Sige na, please. Bulong niya sa sarili. Nakatutok ang buong atensyon niya sa maliit na screen ng cellphone. Hindi niya namalayan ang papalapit na anino sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo? Isang malamig at pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Napatalon si Anton sa gulat at mabilis na itinago ang cellphone sa kanyang likod. Lumingon siya. Nakatayo roon si Elena. Nakapamewang, ang mga mata ay matalim na. Nakatitig sa kanya, puno ng hinala. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Lena ay matalim. Parang talim ng iitak na lagi niyang dala. Napatalon si Anton sa gulat. Ang lumang Nokia ay mabilis niyang itinago sa likuran. Wala. Naglalakad-lakad lang ako. Utal niyang sagot. Sinubukang magkunwari na kalmado. Ngunit hindi bobo si Lena. Ang matatalim niyang mata ay nakatutok sa kanyang mga kamay. Anong tinatago mo dyan? Wala na siyang nagawa. Dahan-dahan niyang inilabas ang cellphone. Inagaw ito ni Lena. Tiningnan ang screen. Nokia? At may signal ka pa? Napakunot ang noo nito. Akala ko ba mahina ang signal dito? Well, hindi ko rin alam. Siguro, may isang spot lang na may signal? Pilit niyang paliwanag. Kailangan ko lang talaga tumawag para masundo na ako dito. Nagbago ang ekspresyon ni Lena. Ang hinala sa kanyang mga mata ay napalitan ng pait. Tumawag? O para utusan ang mga kasamahan mo na balikan ka dito at kuhanin ang lahat ng meron kami? Nagulat si Anton. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ako ganoong klaseng tao. Hindi ka ganoong klaseng tao. Yan din ang sinabi ng huling taga-Maynila na nagpakita rito. Sumiklab ang galit sa mga mata ni Lena. Akala niyo ba lahat ng bagay mabibili ng pera? Akala niyo ba lahat kami dito tanga at madaling linlangin? Look, I don't know what you're talking about. Hindi ako parte ng anumang... Hindi mo kailangang magkunwari. Putol ni Lena. Alam ko ang itsura ng mga manloloko. At ikaw, Mr. CEO, ay perpektong halimbawa. Nagulat si Anton sa tindi ng puot. Sa boses ni Lena, alam niyang may pinanggagalingan ito, ngunit hindi niya maintindihan bakit ganoon na lang ang galit nito sa kanya, sa mga taga-Maynila. Bago pa man siya makasagot, isang malakas na hangin ang humampas sa kanila. Kasunod niyon ay ang malakas na pagkulog. Ang kaninang mainit na araw ay biglang naglaho, napalitan ng madilim na ulap. Umuulan, sigaw ni Lena. Hindi na siya nag-abalang makipagtalo. Talo pa. Tumakbo siya patungo sa kulungan ng mga hayop. Sinundan siya ni Anton. Anong nangyayari? Tanong niya. Naguguluhan sa biglaang pagbabago ng panahon. Bagyo! Sagot ni Lena habang abala sa pagtali ng mga sako para takpan ang mga butas sa bubong ng kulungan ng manok. Hindi ito nakaplano. Kailangan kong ayusin ang bubong ng babuyan. Baka masira. Umulan ng malakas. Ang hangin ay bumubugso at ang mga patak ay dumapo sa muka at braso ni Anton. Tiningnan niya si Lena. Ang babaeng ito ay nag-iisang umakyat sa luma at guguho ng hagdan. Bitbit ang isang sako. Ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin at ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng pag-aalala. Nararamdaman niya ang pagkataranta sa boses nito, ang totoong takot para sa kanyang mga alaga.
Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Anton. Kahit may galit siya, hindi niya kayang basta na lang manood. Tumingin si Lena sa kanya, ang mga mata ay nanliit. Ano? Tutulungan mo ako. Baka naman lalo mo lang sirain. Hindi. I swear, I'll just follow your instructions. Nag-alinlangan si Lena, ngunit ang sitwasyon ay hindi na pwedeng mag-inarte. Sige, hawakan mo tong hagdan ng mahigpit. Huwag kang bibitaw, kahit anong mangyari. Tumango si Anton. Dahan-dahan niyang hinawakan ang lumang hagdan. Nanginginig ito, at ramdam niya ang bigat ni Lena habang umaakyat ito. Mabilis! Sigaw ni Lena sa ibabaw ng ihip ng hangin. Doon! Yung malaking butas! Pinilit ni Anton na hawakan ang hagdan. Ramdam ang lamig ng tubig na dumadaloy sa kanyang likod. Nakita niya kung paano inayos ni Lena ang butas. Mabilis at sanay ang mga kamay. Ngunit sa gitna ng pagmamadali, may isang bahagi ng bubong ang biglang kumalas. Nawalan ng balanse si Lena. Napasigaw siya. Lena, umbanaka, mahamania. Sigaw ni Anton at agad na sinubukan siyang saluhin. Sa isang iglap, bumaba si Lena mula sa bubong. Sa pagkakasalubong nila, pareho silang nawalan ng balanse at natumba sa basang lupa. Magkadikit ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga katawan ay naglapat sa basang putik. Ang malakas na pintig ng puso ni Anton ay hindi lang dahil sa takot. Ramdam din niya ang bilis ng pagtibok ng puso ni Lena. Ang amoy ng sariwang lupa, ng ulan, at ng pabango ni Lena ay biglang nagsama, lumikha ng kakaibang pakiramdam. Nagkatinginan sila. Ang galit sa mga mata ni Lena ay nawala, napalitan ng gulat. Ang kaninang tensyon ay napawi. At isang kakaibang init ang dumaloy sa pagitan nila. Dahan-dahan silang bumangon, iniiwas ang tingin sa isa't isa, parehong nababalot sa awkwardness. Okay ka lang? Tanong ni Anton. Ang boses ay medyo basag. Oo, sagot ni Lena. Pinapagpag ang basang lupa sa kanyang damit. Ikaw? Oo, okay lang ako. Sa pagtatapos ng bagyo, pareho silang basang-basa at maputik. Ngunit ang tension sa pagitan nila ay nabawasan. May kakaibang koneksyon ang nabuo. Pagkatapos nilang ayusin ang lahat, binigyan ni Lena si Anton ng isang malinis na tuwalya. Ang simpleng galaw na yon ay tila isang pagkilala sa kanyang tulong. Habang papalubog ang araw, nakita ni Anton si Lena na nakaupo sa isang bangko, nakatanaw sa malawak na tanawin ng bukid. Nilapitan niya ito. Salamat, sabi ni Lena nang hindi lumilingon. Sa tulong mo kanina. Walang anuman, sagot ni Anton. Naupo siya sa tabi nito. Malaki ang bukid niyo. Oo, ito ang buhay ko. Ang buhay namin ni Lolo. Nagpatuloy sila sa pananahimik, pinagmamasdan ang nagbabagong kulay ng langit. Isang pag-asa ang sumibol sa puso ni Anton. Siguro, hindi ito ang pinakamasamang lugar para mapadpad. Siguro, may magandang mangyayari rito. Nang papalubog na ang araw, bumalik sila sa bahay. Lolo Isko, nakaupo sa sala, ay may hawak na isang lumang dyaryo. Elena, apo, sabi nito, itinaas ang dyaryo. Mukhang kilala ko ang bisita natin. Kinuha ni Lena ang dyaryo. Bumungad sa kanya ang malaking litrato ni Anton. Ang headline, CEO Anton Villaseran ng Villaseran Corp, misteryosong nawawala. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Tumingin siya kay Anton. Ang mukha ay puno ng pagkagulat at hindi makapaniwala. Nakatitig lang si Anton sa mga mata ni Lena. Nakita niya roon ang sunod-sunod na emosyon. Pagkabigla, pagkalito, at isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagkasuklam. Inaasahan niyang hihingi ito ng paumanhin. O kaya ay matataranta at mag-aalok ng tulong. Pero ang tanging nakita niya ay ang unti-unting paglamig ng mga mata nito, na para bang isang pader na bakal ang biglang itinayo sa pagitan nila.
Ang kaunting init na nabuo noong nagdaang bagyo ay biglang naglaho na parang bula. So totoo nga, halos pabulong na, sabi ni Lena. Ibinaba nito ang dyaryo sa mesa na para bang isang maruming basahan. CEO Anton Villaseran, isang bilyonaryo. Lena, listen. Sinungaling. Putol nito. Ang boses ay walang emosyon ngunit mabigat. Lahat ng oras, nagsisinungaling ka. Napatayo si Anton. Ang pagod at sakit ng katawan niya ay napalitan ng inis. Nagsisinungaling? Paano ako naging sinungaling? Sinabi ko sa'yo kung sino ako mula pa nung una. Ikaw ang hindi naniwala. Itinali mo ako na parang hayop. Dahil yun ang akala ko. Tumaas na ang boses ni Lena. Akala ko isa kang ordinaryong kriminal na naligaw. Pero mas malala ka pa pala. Isa ka sa kanila. Napakunot ang noo ni Anton. Kanila? Sino bang tinutukoy mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lena. Sa mga mayayaman, mga taga Manila, mga taong akala mo ay tutulong, pero ang totoo, meron lang kukunin. Mga taong puno ng pangako, pero iiwanan ka lang kapag nakuha na nila ang gusto nila. Doon na naintindihan ni Anton. Ang galit nito ay hindi lang tungkol sa kanya. May mas malalim na pinanggagalingan. Ang bawat salitang binitiwan nito ay may bigat ng isang masakit na karanasan. Hindi ako ganoon, Lena. Mahinahon niyang sabi. Sinusubukang abutin ang pangunawa nito. Hindi mo ako kilala. Hindi na kita kailangang kilalanin. Sagot nito, umiiwas ng tingin. Pare-pareho lang kayo. Darating dito na may magagandang ngiti at matatamis na salita. Mag-aalok ng tulong, ng puhunan, ng mas magandang kinabukasan. Pero sa huli, ang lupa lang namin ang habol nyo. Ang paraiso namin. Gusto nyong gawing resort o subdivision. Ramdam ni Anton ang sakit sa boses nito. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Ang matapang na babae na humarap sa bagyo ay biglang nagmukhang marupok. May nangyari ba sa'yo dati? Tanong ni Tenia. Ang boses ay mas malambing na ngayon. Hindi ito sumagot agad. Tumingin ito sa labas ng bintana. Sa malawak na bukid na, unti-unti nang nilalamon ng dilim. Muntik na naming isanla ang lupang ito dahil sa isang katulad mo. Halos pabulong nitong sabi. Nagtiwala kami. Nagtiwala ako. At sa huli, halos mawala sa amin ang lahat. Natahimik si Anton. Kaya pala ganoon na lang ang pader na nakapalibot sa puso nito. Isang sugat na hindi pa rin naghihilom. Desperado siyang ipaintindi rito na iba siya. Lena, hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Hindi ako nandito para manakit o manloko. Talaga? Sarkastiko nitong tanong. Kaya pala ang solusyon mo sa lahat ng bagay ay pera. Magkano ba? 100,000? 500,000? Ginaya nito ang boses niya kanina. Akala mo ba nabibili ng pera ang tiwala? Ang dignidad? Doon na napuno si Anton. Ang pagpipigil niya ay biglang nawala. At ano bang alam mo sa akin, ha? Sigaw niya pabalik. Ang sarili niyang sakit ay lumalabas na rin. Hinuhusgahan mo ako dahil lang may pera ako? Dahil taga Manila ako? Akala mo ba naging madali ang buhay ko dahil sa pera? Mas madali kaysa sa amin. Talaga? Humakbang si Anton palapit. Ang pera ba ang bumuhay sa mga magulang ko nung bumagsak ang eroplanong sinasakyan nila? Ang pera ba ang nag-alis ng sakit na nararamdaman ko tuwing naaalala ko na kasalanan ko kung bakit sila umalis sa araw na yon? Sabihin mo sa akin, Lena, ano bang kayang bilhin ng lintik na perang to? Natigilan si Lena. Ang sigaw ni Anton ay umaling-awngaw sa loob ng maliit na bahay, kasabay ng pagtulo ng mga luha na hindi niya namalayang kumawala mula sa kanyang mga mata. Agad niya itong pinunasan, galit sa sarili dahil sa pagpapakita ng kahinaan. Ang galit sa mukha ni Lena
ay dahan-dahang napalitan ng pagkabigla. Ang tigas ng kanyang ekspresyon ay lumambot. Nakita niya ang hindi pa niya nakikita kay Anton dati. Isang lalaking nasasaktan. Walang nagsalita. Tanging ang tunog lang ng mga kuliglig sa labas at ang mabibigat nilang paghinga ang maririnig. I'm sorry. Halos hindi marinig na sabi ni Lena. Umiling lang si Anton at tumalikod. Kailangan ko ng hangin. Lumabas siya ng bahay at naglakad sa gitna ng dilim. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang lumayo. Ang mga alaala ay bumabalik na naman. Ang tawag sa telepono, ang mga balita sa TV, ang pakiramdam ng pagiging mag-isa sa isang malaking mansyon. Gabi na nang magpasya siyang bumalik. Tahimik ang buong bahay. Akala niya tulog na ang lahat. Ngunit nang mapadaan siya sa likod bahay, nakita niya si Lena. Nakaupo ito sa isang duyan na yari sa kawayan, nakatingala sa libu-libong bituin sa langit. Nag-alinlangan si Anton. Lalapit ba siya o hindi? Baka lalo lang lumaki ang gulo. Pero may kung anong humila sa kanya palapit dito. Naglakad siya ng dahan-dahan. Narinig nito ang kanyang mga yabag, ngunit hindi ito lumingon. Hindi rin siya nito pinaalis. Isang senyales na sapat na para ituloy niya ang paglapit. Tumayo siya sa tabi ng duyan, nakatingala rin sa langit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng galit. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga bagay na hindi masabi. Pagkatapos ng ilang minuto, si Lena ang unang nagsalita. Ang boses ay mahina at malungkot. Pare-pareho lang pala tayong may tinatakbuhan. Kinabukasan, ibang-iba na ang hangin sa pagitan nila. Hindi na ito mabigat sa galit o hinala. Sa halip, mayroon itong alanganing katahimikan, isang uri ng pag-iingat na dala ng mga sikretong kapwa nila nalaman. Habang nagkakape sila sa umaga, pasulyap-sulyap si Lena kay Anton. Hindi na niya ito nakikita bilang isang aroganteng bilyonaryo lamang. Nakikita niya na ngayon ang lalaking may pasan-pasang sakit, isang multo ng nakaraan, na pilit tinatakasan, isang pakiramdam na lubos niyang nauunawaan. Pagkatapos ng agahan, imbes na bigyan niya ito ng trabahong mahirap, bilang parusa, nagpasya si Lena na subukan ang ibang paraan. Halika, sabi niya, mas mahinahon na ang boses. May ipapagawa ako sa'yo. Dinala niya si Anton sa sirang bakod sa kanlurang bahagi ng kanilang lupain. Kailangan nating ayusin to, sabi niya, para hindi makapasok ang mga ligaw na hayop sa taniman ng gulay. Sa sumunod na ilang oras, tinuruan niya si Anton kung paano magmartilyo ng tama, kung paano ituwid ang mga alambre, at kung paano magbaon ng poste sa lupa. Sa una, napaka-torpe nito. Minsan ay nadaplisan pa nito ng martilyo ang sariling daliri at napamura ng malakas, na ikinatawa ni Lena sa unang pagkakataon ng totoo. Hindi ka ba talaga marunong gumawa ng kahit ano? Natatawa niyang tanong. Hindi kami nagmamartilyo sa boardroom. Nakasimangot na sagot ni Anton habang hinihipa ng masakit na daliri. Ngunit hindi ito sumuko. Sa kabila ng pagiging klutz, may tiyaga ito. Paulit-ulit nitong sinubukan hanggang sa makuha niya ang tamang ritmo. At sa pagtatapos ng umaga, magkasama nilang natapos ang isang buong haba ng bakod. Habang pinagmamasdan ni Lena ang resulta ng kanilang pinagpaguran, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. May kakaibang saya sa pakiramdam na may kasamang gumawa. Ang mga sumunod na araw ay naging ganoon. Nagpatuloy ang kanilang tahimik na rutina. Isang umaga, tinuruan niya itong manguha ng mga hinog na talong. Sa hapon, nagpatulong siya ritong maglinis ng mga damo sa paligid ng mga puno ng saging. At sa bawat gawain, unti-unting nakikita ni Lena ang pagbabago kay Anton. Ang dating arogante at reklamador ay napalitan ng isang taong handang matuto. Isang taong nagsisimulang makita ang halaga ng simpleng pamumuhay. Isang hapon,
Habang naghahanda siya ng hapunan, pumasok si Anton sa kusina. "Anong mo niluluto mo?" tanong nito, sumisilip sa ibabaw ng kanyang balikat. Amoy araw ito at pawis, pero hindi na ito ininda ni Lena. "Adobong manok," sagot niya. "Pwedeng tumulong?" Nagulat si Lena sa alok nito. Tumango na lang siya. "Sige, hiwain mo tong mga bawang at sibuyas." Ang paghiwa ni Anton ng sibuyas sa isang komedya, para siyang nagsasagawa ng isang major operation, napakabagal at hindi pantay-pantay. Pero sa halip na mainis, naramdaman ni Lena ang isang mainit na kilig sa kanyang dibdib. Habang nagluluto sila, nagtatawanan, nag-aasaran, naramdaman niyang gumaan ang kanyang pakiramdam sa paraang hindi pa niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Si Lolo Isko, na nakaupo sa sala, ay pasimpleng napapangiti habang pinapanood sila. Kinabukasan, naisipan ni Lena na mamitas ng mga mangga mula sa matandang puno sa likod ng bahay. Kumuha siya ng isang mataas na hagdan ng kawayan. "Mag-ingat ka dyan, Lena," paalala ni Anton na nagwawalis sa di kalayuan. "Sanay na ako rito," mayabang niyang sagot. Nagsimula siyang umakyat, ngunit ang hagdanan ay medyo basa pa dahil sa hamog. Sa kanyang pag-abot sa isang malaking mangga, biglang dumulas ang kanyang paa sa isang baitang. "Ah!" Isang sigaw ang kumawala sa kanyang bibig. Habang naramdaman niyang nawalan siya ng balanse, ipinikit niya ang kanyang mga mata, nag-aantay sa sakit ng pagbagsak, pero hindi lupa ang sumalo sa kanya. Naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na sumalo sa kanya. Ang impact ng kanilang pagsalubong ay nagpatumba sa kanilang dalawa. Bumagsak sila sa malambot na damuhan. Si Lena ay nasa ibabaw ni Anton. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang mukha ni Anton ay ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Ramdam niya ang init ng hininga nito. Ang mga mata nito, na dati puno ng pagkainip, ay ngayon ay puno ng pag-aalala. Narinig niya ang malakas at mabilis na pagtibok ng puso nito. O baka puso na niya iyon. Hindi na niya alam. Ang mundo sa paligid nila ay biglang tumahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang kanilang mga hininga. Ang amoy ng lupa, ng damo, at ang kakaibang amoy ni Anton ay humalo sa hangin. Nanatili sila sa ganoong posisyon, tila parehong hindi makagalaw, nakakulong sa isang sandali na puno ng kaba at hindi maipaliwanag na koneksyon. Si Lena ang unang natauhan. Mabilis siyang gumalaw. Itinukod ang mga kamay sa dibdib ni Anton para itulak ang sarili patayo. Ang bigat ko." "Sorry." Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Umiwas siya ng tingin habang pinapagpag ang dumi sa kanyang pantalon. Sinusubukang ibalik ang dating composure. "Okay ka lang ba? Hindi ka nasaktan?" tanong ni Anton na bumangon na rin. May tunay na pag-aalala sa boses nito, isang bagay na hindi pa niya narinig mula rito dati. "Okay lang ako. Sanay ako sa mga kalmot," sagot niya. Kahit ang totoo'y ang puso niya ang tila nagasgasan sa kakaibang paraan. "Tapos na tayo dito. Hayaan na natin yang mga mangga." Tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik sa bahay. Mas mabilis kaysa sa normal. Narinig niyang sumunod si Anton sa likuran niya, pero walang nagsalita sa kanila. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. Nang dapit hapon, para pakalmahin ang sarili, nagpunta si Lena sa paborito niyang lugar, sa tabi ng maliit na ilog na dumadaloy sa dulo ng kanilang lupain. Umupo siya sa isang malaking bato at nagsimulang maghagis ng maliliit na bato sa tubig. Pinapanood ang paglikha ng mga alon. Ilang saglit pa, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Hindi na siya nagulat nang makita si Anton. "Hindi ko akalain na ganito pala kaganda dito," sabi ni Anton. Ang tingin ay nasa papalubog na araw. "Ngayon mo lang napansin?" sagot ni Lena.
Hindi inaalis ang tingin sa ilog. Marami akong hindi napapansin dati, mahinang sabi ni Anton. Sa Maynila, ang paglubog ng araw ay senyalis lang na traffic na. Dito, parang isang pangako na may darating na bagong umaga. Natahimik si Lena. May punto ito. Minsan, sa sobrang pagiging pamilyar sa isang bagay, nakakalimutan na niya ang ganda nito. Ano ang pangarap mo, Lena? Biglang tanong ni Anton. Nagulat siya sa tanong. Simple lang, pero parang ang tagal na mula nang may nagtanong sa kanya niyon. Ang pangarap ko? Pag-uulit niya. Ang mapanatiling ligtas ang lupang to, ang maalagaan si Lolo. Yun lang, masaya na ako. Isang simpleng pangarap, sabi ni Anton, may bahid ng inggit sa boses. Ikaw? Ano ang pangarap ng isang bilyonaryo? Tanong ni Lena. Ngayon ay nakatingin na sa kanya. Ngumiti si Anton ng malungkot. Hindi ko na alam. Dati, ang pangarap ko ay higitan pa ang nagawa ng papa ko. Ngayon, gusto ko na lang ng katahimikan. Nagpatuloy ang kanilang usapan habang ang langit ay nag-aagaw sa kulay kahel at lila. Nagkwento si Lena tungkol sa mga kalokohan niya noong bata. Nagkwento si Anton tungkol sa paborito niyang pagkain na hindi niya mahanap sa mga mamahaling restaurant. Sa mga sandaling iyon, hindi sila si Lena na may pader sa puso at si Anton na CEO. Sila lang ay dalawang taong naghahanap ng koneksyon. Nang tuluyan ng dumilim, nagpasya na silang bumalik. Naglalakad sila sa daan ng lupa pabalik sa bahay. Isang komportableng katahimikan ang namamagitan sa kanila. Gumaan ang pakiramdam ni Lena. Siguro, hindi naman pala lahat ng taga-Maynila ay masama. Siguro, nagkamali siya ng husga kay Anton. Habang papalapit sila sa kalsadang malapit sa tarangkahan ng kanilang bukid, isang bagay ang pumukaw sa kanilang pansin. Isang itim na van, mukhang bago at mamahalin. Isang sasakyang hindi mo karaniwang makikita sa liblib na lugar na tulad nito. Nakaparada ito sa gilid ng daan. Ang makina ay umaandar pa. Napahinto sila pareho. Biglang bumukas ang pinto ng van at bumaba ang dalawang lalaking matatangkad at nakaitim. Hindi sila mukhang taga roon. Ang kanilang mga kilos ay seryoso at kalkulado. Kinabahan bigla si Lena. Ang isa sa mga lalaki ay may kinuha sa kanyang bulsa. Isang piraso ng papel. Itinaas nito ang papel. Tila may tinitingnan. Kahit malayo, nakita ni Lena na isa itong litrato. Tumingin ang lalaki sa litrato. Pagkatapos, itinaas nito ang kanyang ulo at tumingin sa kanilang direksyon. Diretsong nakatingin kay Anton. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Anton. Ang kaninang kalmado at masayang mukha ay biglang napalitan ng pag-aalerto at takot. Ang parehong takot na nakita ni Lena sa mga mata nito noong una niya itong natagpuan. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Anton. Hindi sa lolo niya ang mga taong yon. Si Lolo Mateo, sa kabila ng pagiging tuso at maparaan, ay may isang kahinaan. Mahilig ito sa drama. Kung magpapanggap ito ng kidnapping, ang mga kukunin nitong tauhan ay yung tipong malalaki ang tiyan, maiingay magsalita, at halatang mga aktor na nagbabasa lang ng script. Mga taong idinisenyo para takutin siya, hindi para saktan. Pero ang dalawang lalaking ito, iba sila. Ang paraan ng kanilang pagtayo, ang pagiging alerto ng kanilang mga mata habang sinusuri ang paligid. Ang halos hindi makitang earpiece sa tainga ng isa. Hindi ito gawa-gawa lang. Ito ay totoo. Professional. Bago pa man makapag-react si Lena, hinawakan na ni Anton ang braso nito. Tago, mariin niyang bulong, at hinila niya ito pababa sa likod ng isang makapal na hanay ng mga puno ng saging sa gilid ng tandaan. Ano ba? Anton? Sino ba sila? Naguguluhang tanong ni Lena. Pilit na kumakawala. Shh!
sabi ni Anton. Tinakpan ang bibig nito gamit ang isang kamay, habang ang isa naman ay nakahawak ng mahigpit sa braso nito para hindi ito makagalaw. Huwag kang maingay. Nagpumiglas si Lena. Nanlalaki ang mga mata sa galit at pagkalito. Kinagat nito ang kanyang palad. Aray, daing ni Anton. Pero hindi niya binitawan ang pagkakahawak. Hinila niya ito, lalo sa kasulok-sulukan ng sagingan. Makinig ka sa akin, Elena. Mariin niyang bulong. Ang boses ay puno ng tensyon na hindi pa nito naririnig mula sa kanya. Hindi sila tauhan ni Lolo. This is real. Seryoso to. Tumigil sa pagpupumiglas si Lena. Nakita nito ang itsura ng tunay na takot sa kanyang mga mata. Hindi ito ang pagkairita ng isang mayamang lalaki na nawalan ng luho. Ito ay ang takot ng isang taong alam na nasa panganib ang kanyang buhay. Sumilip sila mula sa mga siwang ng malalapad na dahon. Ang dalawang lalaki ay gumagalaw na. Hindi sila nagmamadali. Ang kilos nila ay kalmado, kalkulado. At dahil doon, mas lalong nakakatakot. Ang isa ay may kausap sa earpiece nito, habang ang isa naman ay dahan-dahang naglalakad palapit sa tarangkahan, sinusuri ang bawat sulok. Negatibo, boss. Walang tao sa labas, sabi ng lalaking may earpiece. Pero bukas ang tarangkahan. Mukhang may tao sa loob. May sinabi ang kausap nito sa kabilang linya. Nakinig ang lalaki, pagkatapos ay sumagot. Opo, Ma'am Stella, sabi nito. Ang pangalan ay malinaw na narinig ni Anton. Opo, bibigyan namin ng pressure. Hahanapin namin ang matanda. Ma'am Stella, Stella. Parang isang kidlat na tumama sa isip ni Anton ang pangalan. Stella Aragon, isang brilliant na executive sa kumpanya ng kanyang ama. Matalino, ambisyosa at walang awa. Isa sa mga una niyang sinibak noong siya na ang pumalit bilang CEO. Hindi dahil sa hindi ito magaling, kundi dahil sa isang pagkakamali na pinalaki niya dahil sa kanyang ego. Hiniya niya ito sa harap ng buong board. Sinira niya ang reputasyon nito. At ngayon, mukhang bumalik ito para maningil. Ang buong akala niyang laro ng kanyang lolo ay naging isang bangungot na gawa ng kanyang sariling nakaraan. Kailangan nating makabalik sa bahay, bulong ni Anton. Kailangan nating maunahan sila kay Lolo Isko. Tumango si Lena. Ang mukha ay seryoso na. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng determinasyon. Ito ang teritoryo niya. Walang sino man ang basta-bastang papasok dito. Dahan-dahan silang gumapang, gamit ang mga halaman at puno bilang kanilang panangga. Bawat snap ng isang tuyong sanga ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Naririnig nila ang mga yabag ng dalawang lalaki sa kabilang banda, papalapit ng papalapit sa bahay. Mas binilisan nila ang kanilang paggalaw. Halos gumapang na sa lupa. Malapit na sila sa likod bahay. Ilang metro na lang. At makakarating na sila sa pinto sa kusina. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man sila makatayo, narinig nila ang pagbukas ng pangunahing pinto sa harap ng bahay. Isang sinag ng ilaw mula sa sala ang tumama sa madilim na bakuran. At kasunod niyon ay isang boses na puno ng awtoridad at galit. Isang boses na handang ipagtanggol ang kanyang tahanan. Si Lolo Isko. Nakatayo ito sa may pinto. Ang katawan ay matikas sa kabila ng edad. Hawak ang isang luma, ngunit mukhang mapanganib na shotgun. Sino kayo? Lumayas kayo sa lupa ko. Isang matinding takot ang kumalat sa dibdib ni Lena na para bang may yelong kamay na humigpit sa kanyang puso. Pero kasabay ng takot ay ang pag-alab ng galit. Walang sino man ang may karapatang pumasok sa kanilang tahanan at takutin ang kanyang lolo. Lolo! Akmang tatakbo si Lena palabas ng sagingan, ngunit isang malakas na kamay ang pumigil sa kanya. Si Anton. Huwag, Lena. Mapapahamak ka lang. Mariing bulong nito, ang mga mata ay nakatuon sa eksena sa harap ng bahay. Sa kanyang harapan, nakita ni Lena
kung gaano kabilis nawala ang tapang ng kanyang lolo. Ang lalaking lumapit dito ay hindi natinag sa shotgun. Mabilis at walang nasayang na kilos, sinugod nito ang matanda. Isang malakas na sipa sa kamay ni Lolo Isko ang nagpatalsik sa lumang baril. Kasunod niyon ay tinutukan na nito ng sariling baril ang kanyang lolo. "Wala kang karapatang magsalita, matanda," sabi ng lalaki. Ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Itinulak nito si Lolo Isko papasok ng bahay. Ang kasama naman nito ay mabilis na pumasok at isinara ang pinto. Naiwan silang dalawa ni Anton sa labas. Sa gitna ng dilim at katahimikan, ang tanging naririnig ni Lena ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mga salitang paulit-ulit sa kanyang isip. "Nasa panganib si Lolo. Nasa panganib si Lolo." "Kailangan nating gumawa ng paraan," sabi ni Lena. Nanginginig ang boses sa pinaghalong takot at galit. "Alam ko," sagot ni Anton. "Pero kailangan nating mag-isip. Hindi tayo pwedeng padalos-dalos." Hinila siya nito palapit sa isang bintana sa gilid ng bahay. Maingat silang sumilip sa maliit na siwang. Sa loob, nakita ni Lena ang kanyang Lolo Isko na pilit na pinaupo sa kanyang paboritong tumba-tumba. Nakatayo ito ng tuwid. Ang mukha ay matigas sa galit, hindi sa takot. Ang dalawang lalaki ay nakatayo sa magkabilang gilid niya. Ang isa, ang sumipa sa baril, ang siyang may hawak na telepono. Idinikit nito ang telepono sa tainga. "Nandito na kami sa loob, ma'am. Nakuha na namin ang matanda." Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pagkatapos, inilagay ng lalaki ang tawag sa speaker mode. Isang boses ng babae ang pumuno sa sala. Malamig, matinis, at puno ng kasiyahan sa paghihiganti. "Magaling," sabi ng boses. "Nasaan na ang CEO natin? Nakita niyo na ba siya?" "Negatibo, Ma'am Stella. Pero sigurado kaming nasa paligid lang siya." "Stella," tumingin si Lena kay Anton. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang balat nito ay namutla. At ang kanyang panga ay nagtiim. Kinumpirma ng reaksyon nito ang lahat. Totoo nga, ang gulo na ito ay dala ni Anton. "Makinig kayo," sabi ng boses ni Stella sa telepono. "Hindi na to laro. Sabihin niyo kay Anton. Tapos na ang kunwariang kidnapping na plinano ng magaling niyang lolo. Ito na ang totoong bagay. At kung hindi siya magpapakita sa loob ng 1 oras, sabihin niyo sa kanya, uunahin ko itong matandang kasama niyo." Parang bombang sumabog ang mga salita sa loob ng bahay. Nalaman ni Stella ang plano. Ginamit niya ito laban sa kanila. Isang nag-aapoy na galit ang naramdaman ni Lena. Galit kay Stella, galit sa mga lalaking ito, at isang bahagi niya ay galit kay Anton. Pero alam niyang hindi ito ang oras para magsisihan. Ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ni Lolo Isko. Kailangan nilang gumawa ng gulo. Isang bagay na hindi inaasahan ng mga ito. Lumingon siya kay Anton. Gamit ang mga senyas, itinuro niya ang likod ng bahay, kung nasaan ang lumang fuse box. Pagkatapos, itinaas niya ang kamay at ibinaba na parang isang switch. Naintindihan agad ni Anton ang ibig niyang sabihin. Ang patayin ang kuryente. Tumango ito. Ang mga mata ay seryoso. Naghiwalay sila. Si Anton ay nanatili sa bintana para magmatsyag. Si Lena naman ay dahan-dahang gumapang paikot sa bahay. Bawat galaw ay maingat at tahimik. Kabisado niya ang bawat sulok ng lugar na ito, ang bawat damo na tumutubo, ang bawat lupa na maingay tapakan. Narating niya ang likuran ng kusina, kung nasaan ang kalawanging fuse box. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ito. Nakita niya ang pangunahing switch. Huminga siya ng malalim at sa isang mabilis na galaw, ibinaba niya ito. Narinig niya ang mahinang thud ng switch at kasunod niyon, ang buong bahay ay nilamon ng ganap na kadiliman. Kasunod ng dilim ay ang malutong na pagmumura mula sa loob
At ang tunog ng pagkakabagsak ng isang silya. Punyeta! Anong nangyari? Sigaw ng isang lalaki. Hawakan mo yung matanda. Huwag mong bibitawan. Sigaw naman ng isa pa. Isang nakakasilaw na sinag ng ilaw ang biglang humati sa kadiliman mula sa loob ng bahay. Isang malakas na flashlight. Mabilis itong gumalaw, tinututok sa mga bintana, sa mga pinto. Napayuko si Lena at Anton. Nagtago sa likod ng mga halaman para hindi sila makita. Ang plano niya ay gumawa ng gulo para makatakas si Lolo. Pero nagkamali siya. Ang ginawa niya ay lalo lang nagpainit sa ulo ng mga ito. Kailangan kong pumasok. Desperadong bulong ni Lena. Handa ng sumugod. Ang makita ang anino ng kanyang lolo na hawak ng mga masasamang loob ay parang lason na kumakalat sa kanyang ugat. Wag, Lena. Mas lalo lang silang magagalit. Mariing pigil ni Anton sa kanya. Hinawakan niya ang balikat ni Lena. Ang mga mata ay nakikiusap. Hindi sila mga ordinaryong magnanakaw. Professional sila. Isang maling galaw. Baka kung anong gawin nila kay Lolo. Ang katwiran sa boses ni Anton, kahit puno ng takot, ay tumagos sa galit ni Lena. Tama siya. Ang padalos-dalos na pagsugod ay pagpapatiwakal. Mula sa bintana, kitang-kita nila ang lalahat. Ang sinag ng flashlight ay tumatama sa mukha ni Lolo Isko, na nanatiling matatag sa kabila ng baril na nakatutok sa kanya. Ang lalaking may hawak ng telepono ay halatang naiinis na. Ma'am, pinatay nila ang kuryente. Mukhang ayaw makipaglaro ng target natin, sabi nito sa kausap. Ang boses ni Stella, kahit garalgal, dahil sa speaker, ay malinaw pa rin. Kung ayaw niyang lumabas, bigyan niyo ng dahilan. Gamitin niyo ang matanda. Siguraduhin niyong maririnig niya. Masusunod, ma'am. Ibinaba ng lalaki ang telepono. Lumapit ito sa bintana. Malapit sa pinagtataguan nila Lena. Hindi sila nito nakikita, pero alam nitong may nakikinig. Sumigaw ito sa dilim. Villaqueran, alam naming nandyan ka lang sa paligid. Nakikinig ka. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Lena ang panginginig ng katawan ni Anton sa tabi niya. Tapusin na natin to! Patuloy ng lalaki. Nakakainip ng maghintay. Lumabas ka na riyan kung ayaw mong masayang ang pagpapapansin ng girlfriend mo. Naramdaman ni Lena ang paninikip ng kanyang dibdib. Alam ng mga ito na siya ang pumatay ng kuryente. Ang plano niya, na akala niya ay matalino, ay lalo lang naglagay sa kanila sa panganib. Ang lalaki ay bumalik sa tabi ni Lolo Isko. Sa isang marahas na galaw, hinila nito ang ulo ng matanda patagilid at idiniin ang dulo ng baril sa sentido nito. Napasinghap si Lena, ang kanyang lolo. Tumingin ang lalaki sa direksyon ng bintana, na para bang alam nitong doon mismo sila nakatingin. At sa isang boses na malamig at puno ng pagbabanta, binitiwan nito ang mga salitang wawasak sa mundo ni Anton. Isang maling galaw pa, Villaseran. At uulitin ng lolo mo ang sinapit ng mga magulang mo. Uulitin ng lolo mo ang sinapit ng mga magulang mo. Ang mga salitang yon ay hindi pumasok sa tainga ni Anton. Tila isa itong matulis na patalim na diretsong tumusok sa kanyang kaluluwa, binuksan ng isang sugat na akala niya ay matagal nang naghilom. Ang ingay ng hangin, ang huni ng mga kuliglig, ang takot sa mukha ni Lena, lahat ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang nakakabinging katahimikan ng isang malaking mansyon. Flashback. 15 taong gulang siya noon, nakaupo sa isang mamahaling sofa na napakalaki para sa kanyang payat na katawan. Nakabukas ang isang higanting telebisyon sa kanyang harapan. Isang breaking news, isang larawan ng bumagsak na eroplano, at ang mga salitang gumuguhit sa ilalim ng screen. Private plane, carrying Villaseran couple crashes. Hindi niya naintindihan agad. Paano mangyayari iyon?
Kaalis lang nila kaninang umaga. Nag-away pa nga sila dahil ayaw niyang sumama sa business trip na yon. Sinabi niyang mas gusto pa niyang mapag-isa. Ang huling mga salita niya sa kanila ay puno ng galit ng isang tinedyer. Narinig niya ang mga impit na iyak ng mga katulong, ang mga nagmamadaling tawag sa telepono ng kanyang yaya. Pero para sa kanya, ang mundo ay naging tahimik, isang malamig at walang katapusang katahimikan. Kasalanan ko. Kung sumama lang ako, kung hindi lang ako nagalit, kung pinigilan ko lang sila. Kasalanan ko. Anton, Anton, anong nangyayari sa'yo? Ang boses ni Lena ay tila nanggagaling sa malayo. Isang mahinang alingawngaw na pilit bumabasag sa pader ng kanyang nakaraan. Naramdaman niya ang pag-uga sa kanyang balikat. Ipinilig niya ang kanyang ulo at ang malamig na mansyon ay biglang naglaho. Bumalik siya sa mainit at maalinsangang gabi sa Bohol. Bumalik siya sa katotohanan, isang baril na nakatutok sa ulo ng isang inosenteng matanda. At lahat ng ito dahil sa kanya, ang takot na naramdaman niya bilang isang bata, ang matinding pakiramdam ng pagiging inutil, ng kawalan ng magawa habang gumuho ang kanyang mundo, ay bumalik ng buong buo. Naparalisa siya. Naging isa na namang batang lalaki na nanonood habang kinukuha ng tadhana ang mga mahal niya sa buhay. Sa loob ng bahay, muling tumunog ang telepono. Nakuha mo na ba ang atensyon niya? Tanong ng boses ni Stella, puno ng pananabik. Opo, ma'am. Mukhang effective. Sagot ng lalaki. Good, sabi ni Stella. Ito ang sabihin mo sa kanya. Pumunta siyang mag-isa sa lumang pantalan sa dulo ng bayahan. Walang pulis, walang kasama. Oras na may makita akong ibang tao, alam na ng mga tauhan ko ang gagawin sa matanda. Bibigyan ko siya ng isang oras. Ang bawat salita ay isang pako na lalong nagbaon sa kanya sa desperasyon. Isa itong bitag. Alam niyang isa itong bitag. Pero anong pagpipilian niya? Kung hindi siya susunod, mamamatay si Lolo Isko. Kung susunod siya, malamang ay siya naman ang mamamatay. Ang lahat ng tapang na sinubukan niyang buuin sa mga nakaraang araw ay gumuho. Kasalanan ko to, bulong niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Kasalanan ko lahat ng ito. Kung hindi ko lang sinibak si Stella, kung hindi lang ako naging arogante, hindi sana kayo nadamay dito. Tumingin siya kay Lena. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang desperasyon habang nakatingin ito sa kanyang lolo na bihag sa loob. Dinala niya ang gulo ng kanyang mundo sa paraiso nito. Sinira niya ang kapayapaan nito. Tapos na. Kailangan na niyang tapusin to. Sa wakas, gumalaw siya. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod. Ang mga binti ay nanginginig. Anton, anong gagawin mo? Tanong ni Lena. Ang boses ay puno ng pangamba. Tumingin siya rito at sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Isang ngiti na walang saya. Isang ngiti ng pagsuko. Gagawin ko ang gusto niya. Sabi niya, ang boses ay walang buhay. Ako ang kailangan niya, hindi kayo. Huwag! Baka patayin ka nila. Hindi na siya nakinig. Nagsimula na siyang maglakad palabas ng sagingan, palayo sa kanilang pinagtataguan. Bawat hakbang ay mabigat, na para bang naglalakad siya patungo sa kanyang sariling kamatayan. Ito na marahil ang kabayaran sa lahat ng kanyang pagkakamali. Hindi niya nailigtas ang kanyang mga magulang. Baka sa pagkakataong ito, mailigtas niya sila. Handa na siyang sumigaw, na tawagin ang pansin ng mga lalaki sa loob. Handa na siyang isuko ang sarili. Ngunit bago pa man may lumabas na salita sa kanyang bibig, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang braso at hinila siya pabalik sa dilim ng buong lakas. Si Lena. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha, pero ang mga mata nito ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa halip, nag-aapoy ito sa isang uri ng tapang
na ngayon lang nakita ni Anton. Isang tapang na isinilang mula sa desperasyon. Hindi ka mag-isa dito, Anton. Mariin nitong sabi. Ang bawat salita ay puno ng determinasyon na bumasag sa paralysis na bumabalot sa kanya. Hindi ka susuko. Hindi tayo susuko. Tinitigan niya ito, naguguluhan sa biglaang pagbabago. Ang babaeng kanina lang ay nanginginig sa takot ay siya na ngayong humahawak sa kanya para hindi siya bumagsak. Hinawakan nito ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Pinilit siyang tumingin ng diretso sa mga mata nito. Makinig ka sa akin, sabi nito. Hindi mo to kasalanan at hindi ka haharap sa kanila ng mag-isa. Pero Lena, si lolo mo. Kaya nga, putol nito. Hindi natin siya ililigtas sa pagsuko. Ililigtas natin siya sa paglaban. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Anton. Ang paglaban. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Paano? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulongaw. Isang maliit at mapaghamong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lena sa gitna ng kanyang mga luha. Ang nangiting iyon, sa gitna ng kadiliman, ang naging pinakamaliwanag na bagay na nakita ni Anton sa buong buhay niya. Gusto nilang pumunta ka sa pantalan? Bulong nito. Ang mga mata ay kumikinang sa isang ideyang nabubuo. Doon sila maghihintay. Hinila siya ni Lena palayo sa bahay, papalayo sa panganib, at palusong sa mas makapal na bahagi ng mga puno. Hindi sila taga rito, Anton. Patuloy nito, ang boses ay puno na ng kumpiyansa. Akala nila, kontrolado nila ang lahat dahil may baril sila. Pero nasa teritoryo ko sila, nasa paraiso ko. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Sapat na ang layo para hindi marinig mula sa bahay. Dito, ang dilim ay halos ganap. Tumingin si Lena sa kanya. Ang nangiti ay nawala at napalitan ng seryosong determinasyon. May alam akong daan na hindi nila alam. Hinila ni Lena si Anton palayo sa liwanag ng bahay, palusong sa pamilyar na kadiliman ng kanyang bukid. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang takot na kanina'y halos lumunod sa kanya ay napalitan ng isang matatag at nag-aapoy na determinasyon. Ito ang kanyang tahanan. Walang sino man ang aagaw nito sa kanya. Saan tayo pupunta? Tanong ni Anton, habang maingat na sumusunod sa kanya sa makitid na daan. Sa daanan ng mga ninuno, sagot ni Lena. Isang lihim na landas na ginamit pa ng lolo ko noong panahon ng hapon. Tanging pamilya lang natin ang nakakaalam nito. Aakyat tayo sa likod ng burol. Mula doon, makikita natin ang buong paligid nang hindi nila tayo nakikita. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Lena ang pagbabago sa kilos ni Anton. Ang kaninang pagiging paralisado at pagsuko ay nawala. Napalitan ito ng isang nakatutok na enerhiya. Ang CEO na nasa dyaryo ay tila biglang lumabas. Stella? Sabi ni Anton. Ang boses ay kalmado na at analytical. Ma-pride siya, Lena, at metikuloso. Ang plano niya ay perpekto sa isip niya, pero ang kahinaan niya ay ang mga bagay na hindi niya kayang kontrolin, ang mga bagay na hindi niya alam. Tulad ng daan na to, dagdag ni Lena. Eksakto, sabi ni Anton. Huminto sila saglit sa ilalim ng isang puno. Kailangan nating isipin ang susunod na hakbang. Hindi sapat na nagtatago lang tayo. Kailangan nating baliktarin ang sitwasyon. Tumingin si Lena sa kanya ng may paghanga. Ito ang Anton na hindi niya pa nakikita. Isang leader, isang strategist. Anong plano mo? Tanong niya. Kinuha ni Anton ang lumang Nokia mula sa bulsa nito. May isang bar pa rin ang signal kanina. Baka sakaling sa itaas ng burol, mas malakas. May isang tao lang akong kailangang matawagan.
o kahit ma-text man lang. Mabilis silang umakyat sa burol. Ang daan ay madulas at matarik. Pero para kay Lena, para lang siyang naglalakad sa sarili niyang bakuran. Inalalayan niya si Anton sa mga bahaging mahirap akyatin. Ang dating pag-aalangan sa pagitan nila ay tuluyan ng nawala, napalitan ng buong pagtitiwala. Nang marating nila ang tuktok, isang malawak na tanawin ang bumungad sa kanila. Mula roon, kitang-kita nila ang maliit na ilaw mula sa bahay, ang itim na van na nakaparada sa di kalayuan, at ang kalsada papunta sa bayan. Itinaas ni Anton ang cellphone. Isang bar, 2 bar. Yes, mahinang sabi nito. Mabilis na nag-type ang kanyang mga daliri sa keypad. Bawat tunog ng pagpindot ay tila isang bomba na sasabog anumang oras. Sumilip si Lena sa screen. Ang text ay para sa isang pangalan ng Miguel. Ang mensahe ay maikli at hindi niya maintindihan. Stella Aragon. Hostage situation. Real. Execute Protocol 0. Pantalan. No contact. Anong ibig sabihin niyan? Tanong niya. Si Miguel ang pinagkakatiwalaan kong tao. Paliwanag ni Anton. Hindi inaalis ang tingin sa screen habang naghihintay na masend ang mensahe. Ang Protocol 0 ay ang aming emergency plan. Alam na niya ang gagawin. Tumingin ito sa kanya. Kailangan lang nating magtiwala na natanggap niya. Isang maliit na message sent icon ang lumitaw sa screen at halos kasabay niyon, ang screen ng cellphone ay biglang namatay. Low battery. Tapos na. Nagawa na nila ang kanilang bahagi. Ngayon, kailangan na lang nilang maghintay. Naupo sila sa damuhan. Parehong habol ang hininga. Ang katahimikan sa tuktok ng burol ay isang malaking kontras sa kaguluhang nangyayari sa ibaba. Lena, sabi ni Anton, ang boses ay seryoso. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nito, pero gusto kong malaman mo. Tumingin ito nang diretso sa kanyang mga mata. Salamat. Iniligtas mo ako kanina. Hindi lang sa kanila, kundi sa sarili ko. Naramdaman ni Lena ang sinseridad sa bawat salita. Pangako. Patuloy ni Anton. Ang boses ay matatag at puno ng isang bagong determinasyon na hindi pa niya narinig mula rito. Babawi ako sa inyo, sayo, at kay Lolo Isko. Ano man ang mangyari ngayong gabi, sisiguraduhin kong ligtas kayo at hindi na muling magugulo pa. Tumango si Lena. Hindi na niya kailangan ng mga salita. Ang pagtitiwala ay nabuo na sa pagitan nila. Pinanday ng takot, panganib, at isang hindi inaasahang koneksyon. Ang lalaking kinasusuklaman niya ilang araw lang ang nakalipas, ay siya na ngayong kasama niya sa pakikipaglaban para sa kanyang pamilya. Mula sa kanilang kinauupuan, nakita nilang bumukas ang pinto ng bahay. Inilabas ng 2 lalaki si Lolo Isko. Kahit sa dilim, nakita ni Lena ang pagtatali sa mga kamay nito. Isinakay nila ito sa itim na van. Isang malamig na takot ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit agad niya itong iwinaksi. Hindi ito ang oras para manghina. Umarangkada ang van. Mabilis itong nawala sa dilim, patungo sa direksyon ng bayan, patungo sa pantalan. Oras na, sabi ni Anton, tumatayo. Anong gagawin natin? Tanong ni Lena. Tumayo na rin. Isang plano ang mabilis na nabubuo sa isip ni Anton. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang pagiging CEO, ang pagiging strategist, ay bumalik ng buong buo. Ngunit ngayon, ito ay para sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera o kapangyarihan. Sinabi nila, kailangan kong pumuntang mag-isa, sabi ni Anton. Pero hindi nila sinabi kung paano ako darating doon. Tumingin siya kay Lena. Mas kilala mo ang lugar na to kaysa sa kanila. Kailangan ko ng tulong mo para makalapit sa pantalan nang hindi nila ako nakikita. At habang abala sila sa akin, ano?
Kailangan mong iligtas si Lolo. Nagkatinginan sila. Isang plano na simple ngunit napakapanganib. Isang plano na nangangailangan ng perpektong tiyempo at ganap na pagtitiwala sa isa't isa. Gagawin ko, sabi ni Lena nang walang pag-aalinlangan. Nagsimula silang bumaba ng burol gamit ang isa pang daan na tanging si Lena lang ang nakakaalam. Isang landas na maglalabas sa kanila malapit sa dalampasigan, ilang metro lang mula sa lumang pantalan. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Lena ang kamay ni Anton na humawak sa kanya. Huminto sila. Sa dilim, ang tanging nakikita niya ay ang outline ng mukha nito. Lena, bulong nito, mag-iingat ka. Ikaw din, sagot niya. At sa sandaling iyon, sa gitna ng panganib at kawalan ng katiyakan, alam ni Lena na ang nararamdaman niya para sa lalaking ito ay hindi na simpleng awa o pagkakaibigan. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na handa niyang ipaglaban. Tumakbo na sila. Bawat hakbang ay isang pag-asa. Bawat pintig ng kanilang mga puso ay isang panalangin. Ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos. Ang lumang pantalan ay parang isang kalansay sa ilalim ng buwan. Ang kahoy na daanan ay may mga butas at ang amoy ng maalat na hangin ay may kasamang amoy ng nabubulok na kahoy. Nakatayo sa dulo nito ang itim na van. Ang mga headlight nito ay nakatutok sa gitna ng pantalan na para bang isang entablado para sa isang trahedya. Sa gitna ng liwanag, nakita ni Lena ang kanyang lolo Isko, nakatali sa isang makapal na poste. Sa tabi nito ay nakatayo ang isa sa mga lalaki, may hawak na baril. Ang isa pa ay nagbabantay malapit sa van. Nakatago sila ni Anton sa likod ng mga naglalakihang bato sa dalampasigan, ilang metro lang mula sa simula ng pantalan. Handa ka na? Bulong ni Anton. Ang boses nito ay kalmado, ngunit ramdam ni Lena ang tindi ng tensyon sa likod nito. Tumango si Lena. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Handa na. Nagkatinginan sila sa huling pagkakataon. Isang tingin na puno ng pagtitiwala at takot. Pagkatapos, huminga ng malalim si Anton at lumabas mula sa likod ng mga bato. Hoy! Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pantalan. Nandito na ako. Ako ang hinahanap niyo. Lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Ang dalawang lalaki ay agad na nagtaas ng baril. Itinutok sa papalapit na si Anton. Ito na ang pagkakataon ni Lena. Habang ang lahat ay nakatuon kay Anton, na dahan-dahang naglalakad sa gitna ng entablado, si Lena naman ay gumapang na parang anino sa ilalim ng lumang pantalan. Ang amoy ng maalat na tubig at lumot ay dumikit sa kanyang damit. Dito, sa ilalim, kabisado niya ang bawat poste, ang bawat maluwag na tabla. Narinig niya ang mga yabag ng lalaking nagbabantay malapit sa van. Mukhang papalapit ito kay Anton. Dahan-dahan, kumuha si Lena ng isang maliit na bato at inihagis ito sa kabilang dulo ng pantalan. Splash! Ano yon? Sabi ng lalaki. Ang atensyon ay nabaling sa tunog. Naglakad ito palayo kay Anton para imbestigahan. Ito na. Mabilis na gumapang si Lena sa ilalim, direkta sa ilalim ng landas ng lalaki. May nakita siyang isang lumang lubid ng pangisda na nakasabit sa isang poste. Hinawakan niya ito. Nang dumaan na ang lalaki sa itaas, sa isang malakas na hila, hinatak ni Lena ang lubid. Narinig niya ang isang malakas na kalabog at isang sigaw ng pagkagulat. Sumubsob ang lalaki. Ang paa ay sumabit sa lubid. Ang hawak nitong baril ay tumalsik mula sa kanyang kamay, umikot sa ere, at nahulog sa isang siwang sa pagitan ng mga tabla ng sahig. Diretso sa kamay ni Lena na nag-aabang sa ilalim. Bago pa man makabangon ang lalaki, mabilis na lumabas si Lena mula sa ilalim ng pantalan.
Itinutok ang malamig na bakal ng baril sa likod ng ulo nito. "Huwag kang gagalaw," mariin niyang sabi. Narinig ng isa pang goon, ang leader na nagbabantay kay Lolo Isko. Ang komosyon. Lumingon ito, nanlalaki ang mga mata sa gulat nang makita ang kasamahan na nakadapa at si Lena na may hawak na baril. Ang pagkalingon na yon ang naging pagkakataon ni Anton. Anton Ton Bilaseran. Sa mawantala, sa ibabaw ng pantalan, nakita ni Anton ang perpektong paggalaw ni Lena. Ang pagbagsak ng unang goon, ang pag-agaw ni Lena sa baril. Ito na ang kanyang hudyat. Habang ang atensyon ng leader ay panandali ang nabaling kay Lena, mabilis na kumilos si Anton. Hindi siya sumugod. Sa halip, naglakad siya ng mabilis at may kumpiyansa, dire-diretso patungo sa kanila. "Tapos na ang laro," sabi ni Anton. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Natarantang bumalik ang tingin ng leader sa kanya. Agad nitong hinila si Lolo Isko at ginawang panangga. Itinutok ang baril sa sentido ng matanda. "Huwag kang lalapit, Villaseran, o papuputukan ko to." Huminto si Anton. Mga 10 talampakan ang layo sa kanila. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, isang senyales ng pagsuko. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot. "Hindi ako lalaban," sabi ni Anton. "Gusto ko lang makausap si Stella." Nagulat ang goon. "Paano mo? Tawagan mo siya," utos ni Anton. "Ngayon din, ilagay mo sa speaker." Nag-alinlangan ang lalaki, ngunit sa huli, kinuha nito ang telepono at pinindot ang isang numero. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Stella sa maalat na hangin ng gabi. "Ano na? Nakuha niyo na ba siya?" "Stella, ako to," sabi ni Anton. Ang boses ay malinaw at direkta. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay isang tawang mapait. "Anton Villaseran. Sa wakas. Nagustuhan mo ba ang munti kong sorpresa?" "Stella, patawad," sabi ni Anton. Walang bahid ng sarkasmo, walang pag-aalinlangan. Puno lang ito ng katotohanan. "Patawad sa ginawa ko sa iyo noon. Bata pa ako, arogante, at makasarili. Hindi mo deserve ang nangyari. Mali ako." Isang mahabang katahimikan. Narinig ni Anton ang pagbilis ng paghinga sa kabilang linya. "Huli na ang lahat para dyan, Anton," sigaw ni Stella. Ang boses ay baasag na sa galit at sakit. "Gusto mong mag-sorry? Ngayon, kung kailan huli na ang lahat. Sinira mo ako. Tinanggal mo sa akin ang lahat. Ngayon, ako na naman. Papatunayan ko sa'yo na lahat ng mahalaga sa'yo, kaya kong kunin." "Hindi mo na kailangang gawin to, Stella." Biglang, isang tunog ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Isang tunog na hindi inaasahan ni Stella. Ang tunog ng sirena ng pulis paparating. Mabilis at marami. Mula sa kalsada, sunod-sunod na ilaw, pula at asul, ang humawi sa kadiliman. 3 police car ang huminto malapit sa pantalan. "Ano ito? Sabi mo walang pulis!" Sigaw ng goon. Natataranta na. "Hindi ko alam," sagot ni Stella sa telepono. Halata ang gulat sa boses. Mula sa isa sa mga sasakyan, bumaba ang isang pamilyar na lalaki, nakasuot ng mamahaling coat. Matanda na, ngunit matikas pa rin. Kasunod niya ang mga pulis na armado. Si Lolo Mateo. "Isko, ayos ka lang ba, kaibigan?" Sigaw ni Lolo Mateo. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang papalapit. Napako sa kinatatayuan ng goon. Napapalibutan na sila. Walang nang kawala. Itinaas nito ang 2 kamay at binitawan ng baril. Ligtas na sila. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Dinisarmahan ang 2 goon at pinusasan. Lumapit si Lena at niyakap ng mahigpit ang kanyang lolo. Nakakalagan pa lang sa pagkakatali. Niyakap din ni Anton ang kanyang lolo, puno ng pasasalamat. Ngunit sa gitna ng kaguluhan,
Isang bagay ang sinabi ni Lolo Mateo na narinig ni Lena. Tumingin ito kay Anton. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, apo. Ito lang ang alam kong paraan. Huminto ang mundo ni Lena. Naalala niya ang sinabi ni Stella sa telepono. Tapos na ang kunwari ang kidnapping na plinano ng magaling niyang lolo. At ngayon, ang mga salita ni Lolo Mateo. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na hindi niya kayang tanggapin. Ang pagkakatagpo nila ni Anton, ang pagdating niya sa bukid, ang lahat. Dahan-dahan siyang humiwalay sa pagkakayakap sa kanyang lolo. Tumingin siya sa tatlong lalaki na nasa kanyang harapan. Kay Anton, ang lalaking nagsimula nang makuha ang kanyang tiwala at puso. Kay Lolo Isko, ang pinakamamahal niyang pamilya. At kay Lolo Mateo, ang estranghero. Ang nangiti ng tagumpay ay naglaho sa kanyang muka, napalitan ng isang malamig na realisasyon. Isang tanong ang kumawala sa kanyang mga labi, puno ng sakit at pagtataksil. Lahat ba ng ito ay isang kasinungalingan lang? Ang mga salitang binitiwan ni Lena ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng bawat isa. Ang saya ng pagkakaligtas ay biglang napalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang mga pulis ay abala sa pag-alis ng mga guons. Si Stella, sa kabilang linya, ay matagal nang naputol. Ang natira na lang sa pantalan ay silang apat, nakatayo sa ilalim ng buwan, napapalibutan ng mga sirena na unti-unti nang humihina. Walang nakasagot sa tanong niya. Ang katahimikan ang naging sagot. Isang tawa, walang saya, puno ng sakit, ang kumawala sa mga labi ni Lena. Kasinungalingan nga, bulong niya sa sarili. Habang isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Lahat pala ay isang malaking plano. Tumingin siya kay Lolo Isko, ang taong pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya. Kayo, Lolo, kasama kayo rito? Yumuko ang kanyang lolo, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Apo, patawarin mo ako. Ginawa ko lang to dahil nag-aalala ako sa'yo. Ayokong tumanda kang mag-isa, na laging galit sa mundo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Anton. Ang sakit na nakita niya sa mga mata nito ay doble. At ikaw, alam mo rin ba to? Hindi, Elena, maniwala ka. Mabilis na sagot ni Anton. Humakbang palapit. Nalaman ko lang ang lahat nang marinig ko ang sinabi ni Stella. Oo, niloko nila ako. Pero ang lahat ng nangyari sa pagitan natin sa bukid, ang lahat ng naramdaman ko, totoo yon. Umiling si Lena. Umatras palayo sa kanya. Totoo? Paano ako maniniwala sa kahit anong totoo kung ang simula pa lang ay isa ng kasinungalingan? Ang pader na unti-unti nang giniba ni Anton sa puso niya ay muling itinayo. Mas mataas at mas matibay ngayon. Ang sakit ng nakaraang pagtataksil ay bumalik. At mas masakit pa ito ngayon dahil ang mga taong nanakit sa kanya ay ang mga taong sinimulan na niyang mahalin at pagkatiwalaan. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, paalis sa pantalan, pabalik sa dilim. Lena, sandali! Narinig niyang sigaw ni Anton. Hayaan mo na muna siya, apo. Narinig niyang sabi ni Lolo Isko. Bigyan natin siya ng panahon. Hindi na lumingon si Lena. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa ang mga boses sa likuran niya ay tuluyan ng naglaho. Ang sumunod na mga araw ay puno ng katahimikan. Si Lena ay gumigising, nagtatrabaho sa bukid at natutulog na parang isang makina. Hindi niya kinakausap si Lolo Isko. Si Anton naman, sa utos ni Lolo Mateo, ay umuwi muna sa Maynila para ayusin ang gulo na idinulot ni Stella. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman, nilapitan siya ni Lolo Isko. Anak,
Mahina nitong sabi, alam kong galit ka at may karapatan ka, pero sana, balang araw, mapatawad mo ang matandang to. Ang tanging hangad ko lang ay ang kaligayahan mo. Hindi sumagot si Lena, pero sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, tiningnan niya ang kanyang lolo. Nakita niya ang lungkot at pagsisisi sa mga mata nito. Kinagabihan, nagulat siya nang may isang van na huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula roon si Anton. Hindi na ito suot ang mga damit bukid. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong, pero kitang-kita pa rin ang aura ng isang CEO. Sa likod niya, may mga taong nagbaba ng mga sako ng bigas, mga groceries, at mga gamit sa pagsasaka. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Lena. Tuloy na ang plano ko, sabi ni Anton. Ang tulungan ng komunidad dito, pero hindi yan ang dahilan kung bakit ako bumalik. Lumapit ito sa kanya. Bumalik ako para sa'yo, Lena. Wala ka nang babalikan dito. Meron, sabi ni Anton. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. Lena, totoo ang sinabi ko. Ang simula natin ay kasinungalingan. Isang plano na hindi ko alam. Pero ang lalaking nakilala mo sa bukid. Yung torpeng magmartilyo. Yung natutong magpakain ng baboy. Yung nahulog sa'yo noong nahulog ka sa hagdan. Totoo yon. Yun ang totoong ako na matagal ko nang tinatago sa likod ng pera at yabang. Ang lalaking yon, patuloy niya, ay natutong magmahal dahil sa'yo. Tinuruan mo akong makita ang halaga ng pagod, ng simpleng buhay at ng tunay na koneksyon. Tinuruan mo akong harapin ang mga multo ng nakaraan ko. Hindi ako humihingi ng tawad para sa kanila, sabi ni Anton. Hinihiling ko ay isang pagkakataon para patunayan sa iyo na ang pag-ibig na nagsimula sa isang kasinungalingan ay pwedeng maging pinakatotoong bagay sa buhay natin. Tinitigan ni Lena ang mga mata ni Anton. Hinanap niya ang anumang bahid ng pagkukunwari, ng panloloko. Pero wala siyang nakita. Tanging isang lalaki lang na buong pusong inilalabas ang kanyang damdamin. Naalala niya ang mga araw nila sa bukid. Ang tawanan, ang pagtutulungan, ang sandali sa ilalim ng puno ng mangga, ang pagtitiwala sa tuktok ng burol. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Pero ang pagpapatuloy na may galit sa puso ay mas mahirap. Kailangan niyang pumili. Dahan-dahan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sige, bulong niya. Patunayan mo. Ilang buwan ang lumipas. Ang Marilag Farm ay mas lalong umunlad. Sa tulong ng kaalaman ni Anton, sa negosyo at pagmamahal ni Lena sa lupa, nakapagtayo sila ng isang maliit na kooperatiba para sa mga magsasaka sa kanilang lugar. Si Anton ay madalas nang nasa Bohol. Natuto na siyang magmaneho ng owner-type jeep. Naging paborito na niya ang sinangag at tuyo sa umaga. At higit sa lahat, nakuha na niyang muli ang tiwala at puso ni Lena. Hindi sa pamamagitan ng mga engranding regalo, kundi sa pamamagitan ng araw-araw na pagpapatunay ng kanyang pagbabago at pagmamahal. Isang dapit hapon, nakatayo silang dalawa sa tuktok ng burol kung saan nila binalak ang pagtakas, pinapanood ang paglubog ng araw sa kanilang paraiso. Sino ba namang mag-aakala? Sabi ni Lena, isinandal ang ulo sa balikat ni Anton, na ang isang aroganteng dayo na natagpuan kong nakahubad sa daan ay ang magiging katabi ko ngayon. Natawa si Anton at hinigpitan ng yakap kay Lena. At sino ba namang mag-aakala na ang babaeng bundok na tumali sa akin ay ang magpapalaya pala sa akin sa lahat ng bagay. Magkahawak kamay nilang pinanood ang paglubog ng araw, isang simbolo ng pagtatapos ng isang magulong kabanata at ang pangako ng isang mas magandang simula. Ang kanilang pag-ibig na isinilang mula sa isang hindi inaasahang pagtatagpo at sinubok ng kasinungalingan at panganib ay sa wakas ay nakahanap ng tunay na yaman, hindi sa pera,
kundi sa pagpapatawad, pagtanggap, at isang pangalawang pagkakataon. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elena at Anton. Hanggang sa muli, mga minamahal naming tagapakinig. Mula sa aming puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang pag-iibigan. Bawat sandali na inilaan ninyo para samahan sila sa kanilang tawanan, iyakan, at pakikipagsapalaran ay isang malaking karangalan para sa amin. Sa pagsulat ng kwentong ito, ninais naming iparating na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa isang perpektong paraan. Minsan, ito'y isinisilang mula sa pinakakakaibang pagtatagpo, sinusubok ng mga kasinungalingan at pagkakamali, at pinapatatag ng mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Ang kwento ni Lena at Ton ay isang paalala na ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang pera o kapangyarihan, kundi ang kakayahang magpatawad, ang pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating mga sarili. Ito ay isang paalala na lahat tayo ay may karapatan sa isang pangalawang pagkakataon at na ang tunay na paghilom ay nagsisimula kapag handa na nating buksan muli ang ating mga puso. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, mayroong aral at inspirasyon na mananatili sa inyong mga puso. Hangad namin na marinig ang inyong mga salubin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento. Ang bawat mensahe mula sa inyo ang nagsisilbing inspirasyon at lakas namin para magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso't isipan. Muli, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig.